Good day everyone. We are Group 5 and today we will talk about the conceptions of privacy, value of privacy, and impact of ICT on privacy. Before I start, my name is Delia May M. Luna and I will talk about privacy. Specifically, ano nga bang privacy? Most of you knows what privacy means. Privacy is your right to control, can access your personal information, space, and activities. To be simple, privacy means sa akin lang or sa inyo lang yon. Ibig sabihin lang nito ay ikaw lang or ako lang yung may karapatan na mag-decide kung ano man ang malaman ng ibang tao tungkol sa iyo at kung sino ang pwedeng pumasok sa personal space mo. Meron tayong tatlong paraan para maintindihan yung privacy. First is privacy as control. Means, ikaw lang yung may access sa info mo. For example, ikaw lang magde-decide kung ipopost mo yung birthday mo sa Facebook newsfeed mo or hindi. Next, privacy as limited. May boundaries ka sa sarili mo. Halimbawa, kwarto mo, phone mo, chat mo. Next, privacy as secrecy. May mga bagay tayo na sadya nating tinatago, karapatan natin or karapatan mong hindi pakialaman or bantayan ng walang pahintulot. Halimbawa, ayaw mong may nagbabasa na ibang tao ng messages niyo ng boyfriend mo habang nakatalikod ka. So, sa isang salita, privacy isn't about hiding something bad. It's about having the power or kapangyarihan na mamili kung ano ang gusto mong malaman nila sa'yo. Dadako naman tayo sa types of privacy. First, informational privacy. Dito na pumapasok yung personal data natin. Pangalan, address, cellphone number, birthday, pati na rin yung mga research histories natin sa Google or sa YouTube. Next is bodily privacy. From the word bodily, ano nga bang pumapasok sa utak natin? May kinalaman naman ito sa ating katawan or sa ating kalusugan. Kasama na dito yung mga medical records natin, drug tests, at pregnancy tests natin. Karapatan mo na hindi basta-basta kinakapkapan or kuhanan ng dugo nang walang consent mo. Third, territorial privacy. Territorial, ito naman yung physical space mo. Yung kwarto mo, bahay, maging yung lagayan ng gamit mo sa school. Hindi pwede basta-basta na lang may pumasok na tao sa physical space mo nang walang permiso. May kasabihan nga tayo na my house, my rules. Pang-apat naman ay ang communication privacy. Ito naman ang private conversations ng sa pagitan ng tao. Halimbawa na dyan ay ang chat sa messenger, phone calls, email, pati na rin ang written letters. Wala dapat na ibang makakakita niyan maliban sa iyo at sa kausap mo o sa taong pinagpapadalhan mo ng sulat. Why value privacy as an individual? Ngayong alam na natin kung anong privacy at ang iba't ibang klase neto, dadako naman tayo ngayon sa pagpapahalaga ng privacy. Pero bakit nga ba natin to pinapahalagahan? Bakit hindi na lang natin pwedeng i-post lahat ng tungkol sa atin? Actually, may tatlong rason. At ang tatlo na to ay para sa atin as individuals. First is autonomy. Sige, medyo malalim na salita pero simple lang ibig sabihin. Ito yung kalayaan mong mag-isip at mag-decide nang walang nakatingin. Kunwari, nagrarad ka sa diary mo tungkol sa teacher mo. Kaya mo nagagawa yun kasi alam mong walang nakakabasa. Pero kung alam mong binabasa ng buong klase mo yung diary mo, magpipigil ka na. So, yung privacy, binibigyan ka niya ng space para maging totoo sa sarili mo. Next, dignity. Ayaw natin mapahiya, diba? Lahat tayo may mga bagay na gusto nating sarilinin na lang. Kunwari, nagka-crush ka or di kaya may medical condition ka. Kung wala kang privacy, pwede kang i-bully, i-judge or pagtawanan ng iba. Yung privacy ang nagpo-protect sa self-respect natin. Pangatlo, ito yung pinaka-practical. Safety. Delikado kasi kapag alam na ng lahat yung tungkol sa'yo. Pag alam ng masamang tao yung address mo, schedule mo, or kung kailan walang tao sa bahay nyo, pwede kang ma-stalk or manakawan. Pati identity theft. Pwede gamitin yung pangalan at birthday mo para mang-scam. So, yung privacy, literal na panangga mo siya. In short, hindi lang to arte lang. Kailangan natin ng privacy para makapag-isip tayo ng malaya. Para hindi tayo mapahiya at para safe tayo. Kasi kung walang privacy,
Parang nakatira lang tayo sa bahay na nakasalamin. Kita ng lahat ng ginagawa mo. Kanina, napag-usapan natin kung bakit importante ang privacy sa atin. Pero hindi lang pala yun. Importante rin ang privacy sa buong lipunan. So, why value privacy in social? May 3 reason kung bakit. Una, democracy. Isipin nyo, paano ka boboto ng malaya kung alam ng lahat kung sino binoboto mo? Or kung paano ka magpaprotest or magrereklamo sa gobyerno kung natatakot ka na may magagalit sa'yo or ipabarangay ka? Yung privacy ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magsalita, bumoto, at mag-isip ng walang takot na may manman or gaganti sa atin. Kung walang privacy, parang wala na rin tayong malayang eleksyon. Pangalawa, trust. Nagkakaroon tayo ng tiwala sa isa't isa kasi alam natin may mga bagay na nire-respeto natin sa kanya na sa kanya lang. Halimbawa, pag nagkwento sa kaibigan mo ng problema niya, hindi mo naman ipopost sa Facebook yun, di ba? Kasi may tiwala siya sa'yo. Kung wala ng privacy, wala na ring tiwala. Magiging mailap na lahat ng tao sa isa't isa. Pangatlo, innovation. Ito medyo hindi halata pero totoo. Yung mga bagong idea, invention, or artwork, kadalasan nagsisimula yun sa private space. Kunwari, si Mark Zuckerberg, sa kwarto niya lang inisip yung Facebook. Kung lagi siyang minamanmanan or napupuna ka agad, baka hindi niya na tinuloy yun. Or hindi niya na natuloy. Kailangan natin ng tago or tagong lugar para makapag-experiment, magkamali at ma-improve yung mga bagay nang walang ginajudge. So in short, hindi lang pang sarili ang privacy, para rin siya sa lipunan. Kasi kung gusto natin ng malayang bansa, ng may tiwala na komunidad at ng mga bagong ideya, kailangan natin irespeto yung privacy ng bawat isa. Information and Communications Technology. Ngayon, pag-usapan naman natin kung saan papasok yung salitang ICT. Basically, yung ICT, ito po yung mga technologies na ginagamit natin everyday like internet, smartphones, social media, or CCTV, pati kasama na rin yung AI. Dahil sa ICT, sobrang bilis na ng communication. Isang click lang, pwede ka na mag-send ng message or mag-share ng mga infos. Pero dahil din dito, mas mabilis na din kumalat yung mga personal information natin at laganap na rin yung mga fake news. Positive impact of ICT on privacy. Hindi naman puro negative yung ICT kasi may mga ways din naman para ma-protect natin yung privacy natin. For example nito yung encryption sa Messenger. Ibig sabihin yung mga messages natin secured at yung kausap lang natin yung makakabasa. Meron din naman tayo mga VPN at anonymous browsing na tumutulong para maitago yung identity at location natin sa online. And password managers para hindi madaling ma-hack yung mga account natin. So, yung sinasabi ko, may control pa rin tayo. Nasa atin pa rin kung gagamitin natin yung mga tools na to para maging safe yung mga personal information natin at sa privacy. Negative impact, data collection. Pero ito naman yung downside ng ICT. Sa panahon ngayon kasi halos lahat ng ginagawa natin online, may record man. Every click natin or every like, kahit location, natatrack na yan. At tinatawag ito na mass surveillance at data harvesting. Kinukolekta ng mga companies na ginagamit natin yung mga data natin. Then, ginagamit nila ito para gumawa ng tinatawag na digital profile. Parang summary ng kung sino ka based sa online behavior mo. Kaya, papansin, di ba natin minsan yung ads sakto sa interest natin. Hindi daw po yung coincidence, galing po yun sa mga
data na kinokolekta sa mga devices natin or mga apps, ganun. Negative impact data exposure. Di ba po dati, iba yung personality natin depende sa nakakausap natin or iba sa friends, iba sa family at iba rin naman sa school. Pero ngayon, isang post lang pwedeng makita ng lahat, walang filter kung sino yung makakakita or yung mga nagiging audience natin. Dagdag na rin dito yung facial recognition at AI tracking. Kahit na hindi natin tag yung sarili natin, pwede pa rin tayo ma-identify. So parang nawawala na rin yung privacy natin nun eh. Yung feeling na pwede tayong mapag-isa, yung kumari gusto natin mapag-isa na. Kaya importante po talaga na maging mindful tayo sa kung ano yung share natin online. The negative impact. First, context collapse. Ito yung nangyayari kapag iba't ibang audience na yung sabay-sabay na nakakakita ng post or message. Because of this, pwedeng ma-misunderstand yung post mo or yung message mo dahil iba-iba sila ng perspective or interpretation. Ito yung kahit na negative naman yung gusto mong iparating doon sa post mo dahil iba yung way nila ng pagbasa or yung pagkaintindi nila, negative yung dating nun para sa kanila. The next is facial recognition and AI tracking. Gumagamit ng technology ng mga tao ngayon para makilala yung muka ng isang tao at i-track siya online or offline. And nakaka-apekto ito sa privacy kasi kahit hindi mo sinasabi or pinapaalam sa ibang tao, pwede nilang malaman yung identity mo and activities mo. And lastly, losing the word right to be left alone, meaning nawawalan ng karapatan ang tao to have private space. Because of technology, parang lagi kang visible and easy to access. Ibig sabihin, laging namomonitor ng mga tao yung kilos mo online. So, minsan, once na hindi ka makapag-post online or iisipin na agad nila na may something na hindi magandang nangyari sa'yo, ganito ganyan. So, ibig sabihin na monitor ng mga tao yung kilos natin online. So, wala na tayong privacy. In our world, privacy is very important. Pero kailangan din ito i-balance with other values like security, convenience, and free services. Lahat sila may have good sides, pero may kapalit din. First is security. Security is about keeping people safe from danger or crimes. Minsan, para maging safe ang lahat, nagko-collect ng personal data like location or identity. For example, CCTV. CCTV cameras or phone tracking that help catch criminals. Second is convenience. Means mas madali ang buhay like auto login, saved passwords, or app suggestions. For example, sa social media, may apps showing ads or friends you might know. Ibig sabihin sa convenience, mas napapadali yung araw-araw na buhay ng isang tao dahil sa technology. Then last is free services. Maraming apps and website ang free gamitin, pero kumikita pa rin sila by using your data. For example, yung Facebook, yung Instagram, YouTube, TikTok, pwede mo silang i-download ng free. Pero syempre, kapag gagamitin mo sila, kailangan ng data. So, kumikita pa rin sila doon. Next is privacy. Privacy is very important because it keeps our personal information safe from strangers or people who should not see it. Here are simply ways to protect our privacy. One is check privacy settings regularly. Always check your privacy settings in apps like Facebook, Instagram, TikTok, or other social media. Next is think before you post. Once you post, once online, forever online. Meaning, before you post anything, isipin mo muna kung okay ba ito na makita ng lahat? Safe ba to for my future?
Pwede ba akong ma-judge or magka-problema after kung i-post ito? Dahil, once you post online, it can stay there forever. Even if you delete it, someone might already have saved or shared it. Kaya, bago ka mag-post online, make sure na hindi mo ikakasira kung ano man yung ipopost mo na yun. And number 3, support laws like Data Privacy Act in the Philippines. We should also support laws like Data Privacy Act of 2012 in the Philippines. Dahil itong law na to is makakatulong siya to protect our personal information, to stop misuse of data, and give people control over their own data. Ngayon, nalaganap ang social media, madali na lang na mag-post online and madali lang din na makakuha ng information kahit na hindi naman totoo. Ang privacy is important or karapatan ng isang tao na kontrolin and protect their own personal information, their thoughts and activities. Mahalaga ito dahil napapanatili nito ang safety, identity, and dignity ng isang tao. Using ICT, mas madali ang communication pero may risk like data leaks and misuse of personal data. In conclusion, sa report namin, privacy is important especially ngayong digital age. Kahit helpful ang technology, kailangan pa rin maging responsible sa pag-share, sa pag-post ng information and make sure na secure ang system to protect our personal data. Always remember, check your privacy settings, think before you post, and support laws in the Philippines. That's all, everyone. Thank you for listening. I hope you learned something from us. Again, we are Group 5.